Hayaan natin mga kapatid, na ang mamayani sa ating puso, sa ating isip, sa ating buong pagkatao, body, soul, and spirit, ay ang Santong Espiritu. Kailangan natin ang kilos niya, ang banal na Espiritu. Ba't kung wala siya, mga kapatid, wala tayong buhay. It is the breath of life of God na nariyan sa kanyang salita. Oh, wonderful, wonderful, wonderful Jesus. Wonderful God. Hallelujah, we give honor and praise to thy holy name. Makapangyarihan ka, Ama. Dakila ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Lord God, hindi namin matatawaran ang lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Wala kaming makuha, masambit o mapuhap na tamang salita upang aming ipaliwanag ito, Ama. Gaya, Lord God, na saad isang tula o isang awit. Hallelujah. How big is God? The love of God, hallelujah, is measureless. Walang sukat na dapat isukat kami sa iyong pag-ibig, Ama. Lord, hindi ka nangimi, hindi ka nagkulang. Hindi mo lang pinagkait ang iyong nag-iisa. Hallelujah. Bugtong na anak. Walang salang tao, Panginoon. Hallelujah. Sabi siya lamang ang karapat dapat, Lord, upang mabayaran ang lahat ng aming mga sala. Ang pagkakautang na nagawa ng aming mga magulang sa halaman ng Eden. Lord, siya lamang ang Panginoong Kristo Jesus ay yung bugtong na anak. Ay merong sapat, banal, malinis, makapangyarihang dugo upang, hallelujah, maging pambayad ng pagkakautang ng aming mga magulang. Panginoon, hindi namin alam. Ngunit, kilala mo kami. Alam mo kung sino kami. Kaya, sa huling araw nito, Panginoon, sabat mahal mo ang iyong mga anak. Pinili mo na ang iyong mga anak. Lord, tinawag isa-isa ang bawat mga hirang mo, Panginoon, upang, Ama, magkaroon sila ng sapat na kaunawaan kung ano ang iyong plano sa iyong church sa uling panahong ito. Hindi lamang, Panginoon, na kami naroon sa iyong gawain at mananambahan lamang, papalakpak lamang ng aming mga kamay. Maghandog nag-awit, magpapatotoo, hallelujah, magpupuri, kundi amang banal, hallelujah, nang nais mo sa amin, Ama, na ang aming katawan, kaluluwa, hallelujah, Espiritu, ay aming pakabanalin ito, Panginoon, hallelujah, gaya ng sinabi ng unang Tesalonica 5:18, 5:23, Panginoon. Oh Lord, tingnan mo ang bawat isa sa amin, Ama. Alam mo ang aming mga nasa at mga pangailangan sa mga sandaling ito. Lord, hindi ko kaya na ibigay ang kanilang nasa naisin at kanilang mitiin, Panginoon. Subalit ikaw, O Lord God, na tinatawag namin omnipotent God, all-powerful God. Ang aming omniscient God, omnipresent God, at omniscient God. The all-knowing God, hallelujah. And God that is everywhere. Hallelujah. We trust the power, Father God, that you can move in the midst of the Holy Bride, your wife, O Lord God. Amen. Kaya salamat. Nawalatiin ka, dakilain ka. Manguna ka sa iyong gawain. Mag-anuin ka, Lord God, sa iyong maliit na nangangaral. Panginoon, wala rin ako, Lord, kakayanan. Kung paano, Lord God, pasalitain ang salita ng buhay. Kundi ikaw, Lord, ang merong kaunawaan, meron pong karunungan na hindi matatawaran ng tao. Mangusap po kayo. Gamitin niyo lamang na alulod ang bibig, Ama, at isip, puso, Lord, ng iyong maliit na lingkod. Alisin mo, Lord God. Hallelujah. Ang anuman takot at aalinlangan sa aming kalagitnaan. Kundi, Ama, pumangit na, mamutawi sa aming mga bibig at aming kalagitnaan, Lord. Ang pag-ibig ni Kristo.
ang inspirasyon ng Holy Ghost sa aming mga puso. Salamat sa iyong kabutihan. Pagpalaan niyo po ang lahat sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat magsabi na Amen. Praise God. Okay, hallelujah. Galbisyo, makapuna kayo. Siguro ako na lang magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Akin pong nais basahin o ibahagi sa inyo ang nasa episo nung ating lagi nagagamit. I pray na nawa ang ilaw ay gagaya namin ng mga tatang-eger na ilaw din dito para mas madali mabasa. Ephesians chapter 4 verse 11. Ito po ang sulat dito. Sinabi po rito, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Ang Diyos po ang magpala ang kanyang salita na atin pong binasa. Dagdagan niya po ito ng papala, hindi lamang sa mga by word, kundi ang pahayag ng ating Panginoon. Kailangan natin ito. The revelation of God sa ating kalagitnaan. Kung ang atin ng mga sarili, hallelujah, alam natin mga kapatid, wala tayong kakayanan. Kung paano ko i-share kay brother, kay sister, ang salita na may kapahayagan mula sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon ang kaya nyo. Alam niya, nakikita niya ang iyong mga kailangan. Hallelujah. Hindi ko man makabigay sa inyo financially o materially, pero kaya ng Panginoon. Gawin at ibigay sa inyo tulad ng dalangin ni John sa 3 John 2. Sabi niya, I wish my brethren na ang Diyos raw ang magpala sa inyo materially, physically, at spiritually. Threefold na blessing ang nais ng Panginoon na binigas ni John the Beloved. Hindi lamang po mga bagay na spiritual. Ganun din ang bagay ng financial o material. Hallelujah. Ganun din ang pag-iingat sa ating mga kalusugan. Amen. Kaya po ang kasaganahan ng Panginoon ay binibigay niya sa kanyang church. Lahat po ng aspeto na blessing na kailangan ng church ay bibigay ng Panginoon. The unity of faith. Yan po ang ating paksa. The unity of faith. Hallelujah. Ang pagkakaisa ng pananampalataya. Ngayon, narinig ko kanina ay nagkakaisa tayo sa maraming aral at doktrina ng Biblia. Subalit, nakita nyo naman, hindi man tayo po marami. Hallelujah. Minsan pa, kinaalala ang sinabi po ni Moses sa bayang Israel. 7:7 ng Book of Deuteronomy. Gusto ko lang basahin. Para makita natin ang isang napakaganda na encouragement ng ating Panginoon na binigkas ni Moses sa bayang Israel. At tayo ay, sabi ng prophet, we are the church, the bride, the wife of Christ, we are the spiritual Israel. Dito po sa Deuteronomy, Kabanatang 7, talatang 7 na, hindi ko nabasahin ng 6 na sana gusto nyo isama. Hindi na. 7 na lang. Ngayon po ang sinabi ng 7 na talata ng Kabanatang 7 ng aklat ng Deuteronomy. Sabi rito, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan. Pinili kayo sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat
ng mga bayan. Amen. Kaya magalak ka. Magalak tayo. Sapagat isa pala tayo, nakakaunti lamang sa bilang na pinili ng ating Panginoon. Sa 12:32 ng Lucas, sinabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot. Hallelujah. Maliit na kawan. Mamunting kawan. Amen. Praise God. Nang magkaroon, hallelujah, ng sigaw sa hating gabi, Matthew 25:6. Hindi lahat ng 10 virgins, 10 mga dalaga, 10 uri ng believer o church, ay nagsibangon at nakagising na maayos. Ilan lamang nakabangon? Ang kalahati lamang. Type po yan. Parabol yan at bangon. Amen. Ibig sabihin, hindi ang lahat na nasa ating kapisanan ng anti-message movement. Hallelujah. Ay magigising. Hallelujah. Sabat mayroon iba na tinuring ang Bible na mga foolish. Mga mangmang na mga believer. Hallelujah. May word sila pero wala silang holy. Hallelujah. O sinasabi natin, banal na pagpapala, banal na kapahayagan doon sa war. Yes. Mantalang ang word po ang sinabi ni Haring David, 119, 105 ng mga awit. Ang salita o Diyos, ang siyang lamp. Amen. Ng aking mga paa. And the light under my path. At liwanag ng aking mga landas at dadaanan. Amen. Pero kung wala kang liwanag, ibig sabihin wala ang Holy Spirit ko, hindi kumikilos ang Diyos, ang banal na Espiritu sa buhay natin. Hallelujah. Kailangan natin ang Holy Spirit sa tuwina. Hallelujah. Kung merong gawain, hindi ka nagsinsiro sa gawain, wala ang Holy Spirit pagkilos sa puso at isip mo. Wala. Ang kumikilos sa iyong laman ay pagod na ako, kanyang umaga pang gawain. Hallelujah. Pagal na ako, higa-higa muna ako dito. Oh, hallelujah. Hindi ko kaya. Mainit sa loob. Mga kapatid, mayroong ganun po ugali ang ating laman. Ang laman natin, sabi ni Barry Branham, ito ang number 1 mong inime, kapatid. Number 1 nating kaaway, ang ating laman. Hallelujah. At hindi ito nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Anong sabi ng Biblia? Sa Galatia 7 o Galatia 6. Hallelujah. Sabi niya, huwag kayong padaya. Say siguro yan. Ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ano man itanim ng isang tao, siya niyang aanihin. Kung magtanim siya ng ukol sa laman, mag-aani siya ng ukol sa laman. Kamatayan. Pero kung siya ay maghasik, magtanim na ukol sa Espiritu, siya ay tatanggap. Mag-aani siya ng buhay na walang hanggan. Kapayapaan sa kanyang buhay. Amen. Ang laman natin, lagi itong salungat sa gusto ng Diyos na ating laman. Isipin natin, yung aking anak, naiwanan ko, wala palang didi yun. Wala akong iniwanan na ganito. At kung meron iniwanan, hindi alam ng aking anak na mas panganay, mas matanda, kung saan yung nakalagay na gatas. Minsan ganun. O marami pa akong labahin doon sa aming labahan. Ang tagal naman ng gawain. Ang salita pa yan si Brother Peter siguro, mas mahaba. Baka lumampas pa yan ng 8:00 na hindi naman mangyayari. Amen? Hallelujah. We must walk, serve God in order. Diba? Asa ayos. Hindi yung, hallelujah, ako'y tatayo. MC pero hindi MC lang. Preacher din ako. Diba? Kailangan nasa eksakto. Yan sinabi ni Pablo. 14:40 ng book of Corinthians. You must do decently and in order. Amen? That's ganun tayo. Para maganda po ang kilos ng banal na Espiritu sa loob ng church. Marami man kayo o kakaunti lamang. Nariyan ang daloy na pagpapala ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Kailangan niya tayo. Kaya na, hallelujah, kumikilos na po ang gift of God. Speaking tongue, o ano man yan. Hallelujah. Stammering lips.
Hallelujah. We pray. We must pray na ang Diyos ay magbigay rin ng gift ng interpretation of tongue. Ang pagpapaliwanag ng mga speaking tongue. Kailangan natin yan. Pray, baka ikaw kapatid, baka ikaw brother, hallelujah, o ikaw sister, o sino ka man sa body of Christ, ang gagamitin ng Panginoon. Hallelujah, may kanya tayong tungkulin sa body of Christ. Amen. Kaya po, kailangan natin ang unity. Unity of faith. Makilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Alam niyo ba, hindi ko ginusto na ako'y mapilay. Hindi ko ginusto na ang aking paa ay gumaganong-ganon na ngayon. Dati po hindi ganito ang kalagayan ko. Ang edad kong 22, doon po nangyari yun. Binangga kami ng bus. Konduktor ako sa isang jeep. Talisik ako. Kaya hindi matigas ang ulo ko na naginip ng tatay ko, anak, huwag na ka mapasada muna sa Lunes. Napatuto pa siya sa church. Una siyang tinawag kami. Sila ng aking nanay. Sa paglilingkod sa mensaheng ito sa walang panahon. Hallelujah. Tatalisik ka, nakita ko sa aking panaginip. Titilapon ka. Kung mo ako'y laking Manila, dito po ako nakapag-aral sa Makati. Sabi ko, tatay, huwag kang maniwala. Wika ng mga Tagalog, bungang tulog lang yan. Oh, glory to God. Dahil hindi ko pinakinggan, mga kabad, Lunes na masada kami, yun po ang panahon. October 15, 1:00 ng hapon, 1979. Kung si Brother Vic, narinig ko kanina, naglingkod na ng 24 years yata yon. Ako po, mga kapatid ko, ay 40. 40 years na ako na naglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nakikita ko po ang kilos. Binibigay sa akin ng Diyos kung anawaan ng kilos ng church. Kilos at ugali ng isang tao. Kung siya ba ay totoo na devoted kay Lord, kasi kailangan natin ang devotion. Devoted life. Sincere life. Yung ating buhay na ang ating binibigay lagi para sa Panginoon. Yan ang sanabi niya kapatid na Pablo, 12:1 ng Book of Romans. Hallelujah. Sincere ka lagi. Sincero ka. Isa lamang ang kailangan nasa isip mo, ang mabigyan ng kapurihan ng Panginoon, hindi ang iyong sarili. Hallelujah. Ang iba, ang sarili niya binigyan ng kapurihan, kaya ang labas, tabatsoy. Diba? Amen. Hallelujah. Ang naispangan ng Panginoon, ikaw ay magkaroon ng panahon ng pag-aayuno. Diba? Hindi lamang prayer, pati pag-aayuno, sinabi ng Panginoon. At yan po ang ginawa ko nung kabataan pa ako, at siguro ngayon pwede ko pang gawin yan. Kahit ako'y nasa tatang engineer na ng kalagayan. Senior na. Amen. Kaya po nabuo ang church sa Nubalitsa sa ang kuya ko ng pastor. Sapagat pag-aayuno po tayo. Amen. Hallelujah. Kaya si Brother Mar, na kahit na gaanong kapilyo yan sa kanyang kabataan, na-convert ng Panginoon. Hallelujah. Pinagtyagaan ko yan. Sa biyaya at tulong ng Panginoon. Bagamat, hallelujah, pag sinabi niya, wala nang gawin! Hindi ang gawin! Di ba? Ugali yan, kapatid, may pagkapilyo yan. Nagpapatutuo siya, ang tatay niya, problema siya. Dahil bukas, ilang araw lang, aanihin ang kanilang palay. Pero mamalayan ng tatay niya, aanihin na sana ng tatay niya, ng magulang niya, sabi ng pinagsanlaan ni Brother Mar, oy, ito ay sinanlaan na yung anak na si Maning. Mariano yan, doon sa kanila, Maning po ang palayo sa kanya. Huwag niyo munang gagalawin. Maliban ninyo akong bayaran. Ganun po, kaproblema yan. Brother Mark. Pero tinawag ng Panginoon. Kasi ang Diyos hindi tumitingin sa kasalukuyan lang. Ang dulo ng ating buhay. Alam niya, bilang Alpha and Omega, alam niya simula hanggang sa dulo. Ang dulo, mula pa sa pasimula. Alam ng ating Panginoon. Kung tatawagin ka o hindi, kanya-kanya lamang yung ugali sa house of God. Di ba? Sana huwag tayo maging vessel of dishonor. Kundi vessel of honor, sabi ng 2 Timothy 2. Amen. Nais ng Panginoon. Maging vessel, lalagyan tayo sa kapurihan, karangalan ng ating Panginoon. Huwag doon sa negative side, yung kabila. Amen.
Kaya po, ang unity of faith, paano natin tatamuhin? Alam natin na ang taas rito sa aking binasa na unity of faith sa 11 ng 4 na chapter ng book of Ephesians tungkol sa fivefold ministry. 5 mga aral na binigay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, ito ginawa ng Panginoon sa 4:8 nang siya rin umakyat sa langit ay nag-iwan ng kaloob. Anong mga kaloob? Yun na, 11. Apostle, prophet, evangelist, pastor at teacher. Para anong layunin ng Panginoon? Bakit siya nagbigay ng mga kaloob na siya umakyat ang iwan sa lupa? Si Jesus Christ. Amen. Hindi lamang po for the perfection of the church. Hindi lamang. To completion of the church, to be matured ang church. Hindi lamang ganun. Na perfection. So, nais ng Panginoon na makita natin na ang layunin niya pa, ang sinabi ron, ay for the edification of the body of Christ. For the work of ministry. Hallelujah. Pagpapatibay ho. Ang fivefold ministry ay pagpapatibay ho ng church. Kung mayroong nag-aangking fivefold ministry, naroon sa 5 na offices, hindi siya nakapagpapatibay, hindi po siya bahagi doon. Na isang claimants lang siya, nag-aangkin lamang siya na isa sa bahagi na yon. Dahil nagwawasak siya, nababagsak siya ng church. Kaya ang fivefold ministers of ministry ay nagpapatibay ng church. Nagpapatibay sila. Nagbubuo sila ng church. Amen. Hallelujah. Kaya makita ho natin ang panahon. At sabi ng magdagan ni Brother Roy na may nagtanong, Brother Banham, meron pa bang ministry ang bride? Sure, sabi ng prophet. Ngayon na, nagsimula ang ministry sa kanyang panahon. It is a composed of fivefold ministry. Sinabi niya, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Amen. At itong ministry na to, na fivefold ministry, is a great ministry. Malaking ministeryo. Dakilang ministeryo ng Panginoon sa ating panahon. Sa kanyang panahon pa, nag-start na yan. At siya, sabi ng ating mahal na prophet, a humble ministry. Mga taong mababa ang loob, ang ugali, hindi mayayabang. Kung may kayabangan ng isang nag-aangkin na siya'y pastor, siya'y evangelist, siya'y missionary, siya'y teacher, hallelujah, siya'y prophet, ano-ano siya, nabahagi doon sa fivefold ministry o ministers, hallelujah. Ayaw kong mag-judge ng kumpleto, tangi ang Diyos nakakalam. Siya nakakalam kung sino ako sa body of Christ. Kung sino ako sa kanyang ministry, the ascension gift ng Panginoon. Glory to God. Kaya, how come na dumating tayo sa unity of faith? Purihin ang Diyos, mayroon tayong pagkakaisa sa Godhead doctrine. Iwalhati ng Panginoon. Ano yung palapakan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Yan po ang pinakamalaking doktrina sa Bible. The Godhead. Amen. Hallelujah. Great mystery, sabi ni Walter Arke, ating pastor dito. Amen. Hallelujah. At hindi tayo nakakalimot sa tinatawag na pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pag-ibig mo ay wag maging paimbabaw. Amen. Ang pag-ibig mo kailangan tunay, dalisay, totoo na pag-ibig. Oh, hallelujah. Dahil kung ang ating pag-ibig parang kunwari lamang, plastic lamang na pag-ibig, bahal mo siya pagkaharap mo, pagtalikod. Yung brother, yung sister yan, hindi po totoo yan na pag-ibig. Kung totoo man, nag-api siya ng kanyang laman. Hindi na pagtagumpayan ang ugali na isang tunay at totoong Christian. Kaya paano? Sa ating panahon, paano? Darating ang unity of faith na dalangin ng ating kapatid o pinangarap na ating kapatid, Apostle Pablo. Tell
they all come unto the unity of the faith. Diba? Unity of the faith. Pagkakaisa ng pananampalataya. Kung ikaw lang sa iyong sarili, meron kang pananampalatayang ito, kulang yan. Kailangan mo ang pananampalataya ni Jesus. 2:20 ng Galatia. At ang pananampalatayang ito, sabi sa dulong bahagi ng 2:20, hallelujah, ay sa Kanya, sa anak ng Diyos, na nagbigay ng Kanyang buhay alang-alang sa akin. Amen. Ganun po mga kwento. The faith of Jesus, it must be ay nariyan sa puso mo at buhay mo. Amen. Lord, kaya ang unity na ito mga kapatid, kailangan natin ang kilos ng Holy Spirit sa ating buhay. Nag-aangkin ako na I want, I desire na magkaroon ng unity sa end time na ito, nakapanahonan. Amen. Kailangan natin mga kapatid yan. Hallelujah. Pero kung ang tamang sabi, ako'y tama, kulang ho yan. Wala sa ating tama. Amen? Ang tama lamang ay ating Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, 4:6, nabiyanggit na namin ka ng Brother Olong. Ay pasensya na kayo kanina, hindi po ako nakarating ng maaga. At si Brother Olong nating kapatid na isang kusinero sa barko, dumating daw kagabi, sabi niya. Kaya, nanon kami, nag-sharing muna kami. At nag-discipleship muna kami. Wala kaming gawain na preaching, pero meron kaming discipleship na ginawa kanina. Hallelujah. Tapos nag-prayer kami. At tapos ng prayer, pagkain si Brother Olong, 1 kilong bigas namin pinabili niya, at ulam. At sabi ko, mauna na ako. Dahil ako sana kayo ng umaga ang mga i-share dito kay Pastor Arke ako ng preaching ng Word of God. Pero, hallelujah, okay lang. Dahil ang 8:28 ng Romans, huwag natin kalimutan, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Lahat ng bagay ay gumagawa. Naglalakip-lakip na gumagawa. Hallelujah. Sa kanila na umiibig sa Diyos. Ayon sa kanyang mga nasign of plano. May plano ng Diyos sa iyo, sa akin. May plano sa iyo ang ating Panginoon, kapatid. Ano ba ang plano niya sa iyo? Number 1, ang plano niya, to give glory to His name. Magbigay ka ng kalwalatian sa kanyang pangalan. Magbigay ka ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Amen. Hallelujah. Sa anumang ating ginagawa, sabi ni Apostol Pablo, kasalita man o sa gawa, Colossians 3:17, ay gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Pag ginagawa mo yan sa pangalan ng Panginoon na iyong mga gawa, hallelujah, naniwala ako na yung ating minimiti na unity of faith talagang darating. Walang makahadlang. Amen. Pangako yan ng Panginoon eh. Sa ating huling panahon, pag lumitaw na ang totoong fivefold ministers of God, mga kapatid, lahat ng yan na sinabi niya. Para sa 16, para raw ang church, ang body of Christ, ang parts of the body of Christ ay fitly joined together. Naglalakip-takip na gumagawa. Hindi nagre-divided, but isa lamang. Isa lamang sila. Sa lahat ng plano, ito, sabi ni Apostol Pablo, sa 1:10 ng unang Korinto, ang sabi niya kapatid na Apostol Pablo ay ganito po. 1 Corinthians 1:10. Madalas ko mabasa pag mayroong mga gawain. Glory Jesus. Sabi rito ng Biblia, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all, speak the same thing. Kung magsalita kayo, isa lamang na mga bagay, hindi marami. Ang isa, ganito ang kanyang pangaral. Pero nasa body of Christ ang kanyang claim. Ang isa naman, ganito ang kanyang pangaral. Pari-pareho. Nagkakaiba. Pero sabi ng ating kapatid na Pablo, the same thing. Para maabot natin ang unity. The same thing. Hallelujah. Ito pa, ang karugtong. The same thing, and that there be no division. Wala pong ma-divide isa, magkakat ng isang aral,
Manibay na, hindi yan ang katotohanan. Maalis siya. He personally create division. Amen? Hindi ang Panginoon, kundi ang kanyang sarili. Akala niya tama siya, pero sa harapan ng salita ng Panginoon, mali siya. Amen? Kailangan ikaw, tingnan mo ang sarili mo. Kung ang buhay mo ba't pangaral, nakasalamin sa banal na kasulat. Salamin natin ito spiritual. Alala ko si Bardiho. Ang kanyang title ng kanyang fellowship o gathering doon sa Cebu ay Back to the Word and dulo eh. Meron bang una? Ano ba yung salita ng una? Tapos back to the Word. Maganda. Amen. Kailan si Bardiho? Kailan ni Brother Arke yan, Pastor Arke? Kailan ni Brother yan? Brother Roy? Alam na ako may bahay, na second cousin niya yan. Amen. Tugunon ho yan sa mother. Salazar sa tatay, kapatid ng kanyang father, si Pastor Felipe Salazar na sama na anti-message, ako po ang naging nabuhay sa aksidente, si Pastor Jovito Salazar, father ni Bardiho, namatay sa aksidente. Marahil tapos na ang kanyang ministry. Pastor po yan. So mga kapatid ko, hallelujah. Sabi ko, Panginoon, lumabas ako ng hospital, hindi po ako nakakaupo eh. Higa. Sabi ko, inutil ako ah. Lord, ayoko maging inutil, Lord. Sabi ko, ibalik mo muli ang aking lakas na aking katawan. At kung ako, magkaroon muli ng kalakasan na aking katawan, Panginoon, ang aking mga hindi pinamumuhay at hindi ginagawa noon, magsusulit ako sa iyo, Panginoon. O mga kapatid ko, mahaba ko yung salaysay ko ang aking buhay. Nagkaroon na uli ako ng lakas. Nakalakad ako. Nakatayo, nakalakad. Nakapag-jogging ako nahinay, pero ang aking palang kaliwa na paa, ang grabe ang dislocation of the bones. Dito po, sa joint. Hallelujah. Kaya, purihin ang Panginoon, nabuhay pa ako. Buhay pa ang aking pagkatao. God, hallelujah, ay kanyang pong minagdagan pa ang aking hininga. Kaya po sabi ko, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Ayoko na maging suwail, ayoko na maging matigas ang ulo. Kaya mula noong mga kapatid ko, 1979, nagsikap ako, anong balik ang katawan, 1982, nakabalik ako ng Maynila. Nagkita kami ni Pastor Arke dyan sa church dati, sa Area G, tapat ng Iglesia ni Manalo. Hindi ko makakalimutan ang kanya handog na meron pang Celine Rousat, meron pang yung instrumental niya na hinandog sa Amazing Grace ng panahon yun. Binata pa marahil si Pastor Arke. 1982 yun. Kaya, hallelujah. Sabi ko nga, Sir Lou, ilang taon na nga tayo ng lingkod? Binilang ko. 1982. Di, 40 years na, no? Oh, ganun po kahaba. Pagamat maraming mga ups and downs sa aking paglilingkod, marami rin mga pagkukulang na gawa, mga pagpipigil sa aking pagbabasa ng kasulatan at mensahe ng prophet hanggang sa makilala ko, malaman ko mensahe na ating kapatid si Bar Jackson hanggang si Brother Amos o Memoryo, akin na tunghayan ang kanyang mga message sa scribe. Mga kapatid ko, ganun po ang buhay ko. Hallelujah. Ayoko mag-period. Tangi ang Diyos. Ang isang final judge. Kung siya tunay na lingkod ng Panginoon, go on. Accept Him. Amen. Praise God. Kung isang tao ay tunay na leader sa ating panahon, sa anti-message din, why not? Na yung kilalanin siya at igalang siya sa kaloob na nasa Kanya. Amen. Kaya ang unity of faith ating lahat mithiin, naisin at idalangin sa Panginoon. Amen. Para ang church po ay wala na pong bangayan, wala nang iba. Patamaan yung kabilang panig doon dahil hindi kagaya ng kanyang stand. Ay siya, ganun na rin. Yung kabila roon, kanya naman hagisan ng hindi magandang panalita dahil hindi kagaya ng kanyang stand. Hallelujah. Bakit hindi tayo magdalanginan na dumating na panahon na sinabi natin kapatid na Pablo sa unang Korinto 13, sabi niya ito po ang aking dalangin na mangyari na sa ating huling panahon. 1 Corinthians 13,
11 yata yon, na 13:11. Okay? Ito po mga kapatid ko. Ating tingnan at ating unawain maigi. Nang ika'y bata pa, ay nasalita akong tulad sa bata, sabi na Pablo. Nagdaramdam akong tulad sa bata, pero hindi yan pala aking gustong abutin. Ito, taas. Sabi po rito, hallelujah, sa 8, 9, lahat ay binabata ang pag-ibig ng Diyos. Lahat ay pinaniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay mga tatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sabagat nakakilala tayo ng bahagya at nanguhula tayo ng bahagya, dadapwat. Ito, gusto ko makarating. Dapat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Hallelujah! Hayat ang sakdal dumating. Amen. Yun ang sinabi ng Biblia na isang mangaral, from faith to love. Ang sakdal ay ang love. Statue of a Perfect Man, nakapreaching yan sa kapatiran natin sa Virginia. Mula sa panampalataya, di ba? Yun ang unang baitang ng Statue of a Perfect Man. Mula sa panampalataya. Hallelujah. Sunod, virtue, kapangyarihan, bisa. Pangatlo, knowledge, kaalaman. Pang-apat ay temperance. Doon tayo minto muna. Ikaw ba may temperance na? Marunong ka ba nagpigil na magtimpi sa iyong sarili? O ang gusto mo, lagi ikaw ang tama? Kahit mali ka naman. Kung yung titingnan sa Bible. Tingnan mo ang sarili mo. Dahil ikaw ang magulang, ikaw ang matanda, ikaw ang ganito, ikaw pa rin tama. Naalala ko yung aking kapatid, si Pastor David, sa Nambalitsis. Alam mo, kaya tinawag yan magulang. Kasi kahit sila mali, gugulangan ka pa rin yan. Magulang yan eh. Ganun ba yun? Naisip ko, ganun pala yun. Kaya ganun po yata ang ginagawa ng iba yata. Lagi ko yata para hindi masyado vulgar. Ganun yata ang ginagawa ng ibang mga magulang. Kahit sila mali, dahil magulang sila, tama pa rin sila. Di ba? Gugulangan ka lang eh. Kaya kung ikaw naman, para wala nang mahabang salaysay, tumahimik na lang. Di ba? Ang pagtahimik, ay ibig sabihin, ikaw ay nagkaroon ng kaisipan na kagaya kay Kristo. So humble. Maraming sinita laban kay Kristo, pero hindi siya nangusap daban doon sa mga nagsalita sa kanya na hindi tama. Amen. Sabi pa nga ng mensahe, sabi ng Bible, Jesus Christ is a man of few words. Si Kristo Jesus ay isang tao sa kaunti lamang salita. Marami na nagpapasala sa kanya. Kinakastigo na siya. Siya ay pinapalo na ng mga latigo. Siya ay naroon, pinahirapan na. Pinapadala pa siya ng cross. At nang naroon sa cross, ipinako siya at siya nilagyan pa ng korona. Hallelujah. Di ba? Kay sakit, kay saklap, kay hirap, na tiniis ng ating Panginoong Isus. Ay sinalisa yan ni Isaiah pa noon. 53 na Isaiah. Hallelujah. At nang mahingi siya na, inumin sana, ang binigay, suka. Parang papaksigin pa ang ating Panginoon. Diba? Kay saklap. Pero sabay ng usap ng hindi maganda, wala. Ang kanyang nasalita, Father God, forgive them. So, kapag hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi mga kapatid ko, makaya mo kaya yun? Sinampal ka na sa kabila. Ibigay mo pa, sabi ng Biblia, ibigay mo pa ngayong kabila. Di ba? Mag-sacrifice ka ba? Kaya mo kaya yun? Kaya ko kaya yun? Amen. Glory Jesus. Pinalakad ka na sa milya. Nagawin mo 3 milya ang lakad mo. Hallelujah. Tinakaw sa iyo ang isang bagay ng kasuotan, ibigay mo pa raw ang iba, dagdagan mo pa. Di ba? Oh, hallelujah. Amen. Paglalarawan lang yon, figurative na pangaral ng ating Panginoon Jesus. Pagpapakumbaba, pag-unawa sa tao. Dapat mayroon tayong ganun. Amen. Hallelujah. Ayoko pong makalampas ng 6:00.
Dahil usapan na po yan. Hallelujah. Alas 5:22 na. Amen. Kaya mga ginigilig ko at minamahal kong kapatid kay Kristo, ang unity of faith ay ating sikapin na maabot. Amen. Praise God. Gusto natin ng katiwasayan sa ating grupo. Magpakita tayong halimbawa, di ba? We are the example. Sabi ng ating mahal na prophet, may mensahe siyang masterpiece, di ba? Obra maestra. Halimbawa. Example. Ang bride. Na ngayon, sabi ng 21:9 ng Apocalypse, the bride, which is the wife of Christ. Ang bride, hindi ka pwede manatili, babae, na maging bride lang. Sa iyong kasintahang lalaki. Amen. Sabi ko nga lagi na, ikaw, hallelujah, kung tumanggap sa iyong kasintahan, nabigyan mo siya ng, engagement ring, pag nagkaunawa na kayo. Pangalawa, pag kinasal na kayo, ang tawag doon, wedding ring. Di ba? Pangatlo, pag yung naghihirap na, mayroon ka ng suffering. 3 ring yan, kapatid. Likewise po, sa spiritual. Na ikaw at ang Panginoon ay nagsumpaan na, Lord, maglilingkod po ako sa inyo. Lord, ikaw ang aking minamahal at iniibig. Wala nang iba. Wala nang taning na aking ibigin. Wala nang Lucifer na mahalin ko. Wala nang demonic spirit na aking mamahalin at paglilingkuran. Wala nang devil na aking pong susundin. Hindi ikaw na lamang. Tanging ikaw na lamang, Lord. Alin, makipagsumpaan si Lord. Sige. Kung sa oras na ito, mag-engage tayo. Engagement ring, aking mahal, bibigay ko sa iyo. Binigay sa iyo. Hallelujah. Pagkasunod niyan, kung kayo ikinasal na, amen, wedding ring na yan, kapatid. Ngayon na yan, sa ating panahon. Hallelujah. At ating naranasan bilang lingkod ng Diyos na meron ka ng una, engagement ring. Pangalawa, wedding ring. Ngayon po, bilang lingkod ng Diyos, totoong anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang salita, ikaw ay merong long suffering na. Di ba? Amen. Ating po naranasan yan bilang anak ng Diyos. Bilang follower ng Word of God. Nilamang unity of faith, lahat ng ring na yan, 3, ay maranasan mo sa iyong pagsunod sa ating Panginoon. Glory Jesus. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid ko, ang nais ng Panginoon, tayo ay nagsalita 4:14 ng Book of Ephesians. Buksan natin para makita natin. Ephesians 4:14. Bilang isa na nais magkaroon ng unity ang bride. Sabi rito, 4 at 14 na talata, kabanata ay 4. Glory Jesus. Sabi po rito, upang tayo, kung narin sa atin ang fivefold ministers, upang tayo na inabot na natin ang unity of faith at ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Perfect man ito eh. Hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Pag dumating sa atin yan, yung mga requirements na yan, o binigay ng Panginoon Diyos na yan, ito po, ang 4:14. Hanggang, sabi sa 14, upang tayo huwag nang maging mga bata pa. Palagay mo sa sarili mo, ang aking pananampalataya, ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya. Hallelujah. Bata ka pa ba? O ikaw ay mature na? O perfect na? Mga kapatid, alam mo niyo ba ang ugaling bata? Matampuhin. Ugaling bata yan. Pasaway. Ugaling bata yan. Amen. Madaling magdamdam, gusto niya ang kanyang pagkain ng masunod. Diba? Ang nanay, ang mga bata, ang tatay, pag siya nag-alaga ng bata, sunod-sunuran mo yan. Iha, nini, baby. Ay na. Diba? Tatakbo-takbo ang bata, sunod-sunuran mo. Kung may taong gano'n na ugali, bata pa po yan. 2 at 3 klase po ang ating pag-grow spiritual. Una po, ay bata ka sa Panginoon. Bata pa ikaw.
Amen. Babe Christian. Pangalawa, ikaw ngayon ay nasa makalaman na Kristiyano pa. Ang pangatlo, yun po ang maganda. Spiritual ka na. Babe. Tapos under the flesh ka, pangalawa. Pangatlo, spiritual ka na. Tao. Sabi ng isang talata ng unang Juan 2:27, pag dumating daw sa atin ang pahid, the anointing, ay hindi ka na dapat turuan ni naman. Amen? Sabat ang pahid niya, nariyan na sa iyo ang Holy Spirit. Pinapaalam niya sa iyo ang lahat ng mga bagay, kaya wala na siyang tao magtuturo sa iyo. Alam mo na kung paano mamuhay na may kabanalan, sabi ni Bar Arki kanina sa kanyang preaching. Alam mo na magsalita ng malumanay, na huwag mong gantihan ng salita ng malakas, ang isang tao ng salita sa iyo ng matatag, malaki na panalita. 15:1 ng Book of Kawikaan, sabi roon, a soft answer, turn it away wrath. Diba? Ang banayad na pagsagot o pananalita ay nakapagpa, diba? Ng galit. Nakapagpahupa. Praise the Lord. Bakit? Matured ka eh. Once na ikaw matured na, ikaw perfect na anak ng Diyos, alam mo na. Alam mo na kung paano ka sasagot sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, sa iyong kapwa. Hindi ka nagagalit, galit sa galit. Dahil ngipin sa Old Testament na karakter yan. Sa grace, wala na po yan ganun. Marunong ka magpatawad, 5:44-45 ng Mateo. Hallelujah. Mga kapatid ko, kung yung kaaway raw ay magutom pakanin mo. Diba? 12:19 pa yan ng Roma. Kung siya'y mauhaw, painamin mo. At sa kanya babalik yun ang ginagawa mo. Maraming galit, maraming ngit-ngit, maraming ano sa'yo? Babalik sa kanya, sabi niya, ano ba ito? Ginagawa ko na ng masama. Sabi niya sa karugtong, tila naglalagay ka ng baga sa kanyang ulo. Galit na galit siya sa kanyang sarili. Hallelujah. Lahat ng mga pag-unawa, binibigay mo sa kanya. Di ba? Lahat ng iyong pag-iintindi ay yung binibigay sa kanya. Kaya sabi ng taong yun, ang dami ko ng masamang bagay na ginagawa sa taong ito. Bakit ganun pa siya? Siya ang binabalikan. Na nagtanim siya na hindi maganda. Di ba? Pag magtanim ka na maganda, iba. Ang bunga ay magaling. Matataba. Pag siya ay mahinog, hallelujah, marami ang makinabang. Brother Roy, doon sa inyong lugar, pag nahinog ang isang mangga, wow, marami po ang gustong makakain. Amen. Praise God. Alala ko ang tatay ko, magsasaka po ang tatay ko talaga. Ang tatay ko sa Samar, taga-Samar pa ako, maupay nga kulop, ha iyong nga tanan. Maupay nga kulop sa iyong nga tanan. Amen. Maayong hapon sa inyong tanan. Sa Masbate, tumira ako Masbate ng almost 10 years. Hallelujah. Magandang gabi, maayong gabi sa inyong tanan. Diba? Ganun ang Cebuano yata. Hallelujah. Pag Tagalog naman, magandang gabi sa inyong lahat. Diba? Pag in English mo, good evening to all of you. Diba? Praise God. Kaya, alala ko yung ating mahal na bayani, ang daming dialect. Diba? Lingwahe ang alam. May taong ganun, mga kapatid ko. Madali siya makaintindi ng pananalita. At tayo naman bilang Kristiyano, madali tayong makaunawa ng lahat ng uri ng ugali ng isang tao. Naunawaan natin siya. Bakit siya magalitin? Naunawaan natin siya. Bakit siya iyakin? Nakaintindi tayo. Bakit? Hallelujah. Binigay sa atin ng ugali na nakaunawa ng maraming bagay sapagat ikaw ay matured, perfect Church of Christ. Amen? Ganun po. Kaya ang ating Panginoon, mga kapatid ko, ay naghahanap siya ng tama. Ang sabi nga ng prophet, it is hard for God to look for a man that the more He bless that man, the more that man become leader. Mahirap sa Diyos yan. Maghanap ng isang tao na habang pinagpapala niya ang taong yaon,
Pinagpala niya siya ng material, financial, pinagpala siya ng ang kanyang pamilya, pinagpala, mabait ng mga anak, masunuri ng mga anak, at pinagpala siya sa lahat ng bagay. Ang iba, ayaw po magpakumbaba. Ang iba matatayog, manalita. Pag may pera na, iba na ang kanyang sitwasyon. Di ba? Kung manalita, iba na. Hindi na kilala ang kanyang mga pinsan yan, mga kaibigan dati. Ano ang gusto niya ngayon? Mga kumari niya. Di ba? Yung kasama-sama na dun sa Madyong, Tong, Flores. Madyong yan. Ay, mahinig ho ako dun sa sugal, no? Kung nakabataan ka. Hallelujah. Ang oras ay titingnan ko, mga kapatid ko, may uuwi na tayo sa dapat uwian. Sa aking cellphone, 17:33. Alas 5:33. Ewan ko lang sa ibang mga cellphone. Kaya, aking pong dalangin sa atin lahat, na tayo magkaroon ng unity of faith. Hindi lamang sa doctrine of the Godhead. At nga pala, bago ko makalimutan, Brother Roy, Pastor Arke, Brother Vic, meron tayong kapatid na sa Makati. Hallelujah. The same ng ating preaching. Kung kilala mo yan, manugang ni Pastor Alfredo Tugunon. Di ba si Alfredo Tugunon may isang anak na si Sarah? Asawa ni si Sarah, si Brother Bonifacio Tamparong. Kilala mo yan? Nakakaano kami ngayon? Pastor Bonbon. Hallelujah. Siya more on teaching. Ano siya sa teaching? Pinakinggan ko sa live streaming tuwing Huwebes ang kanyang preaching. Madaanan niyo yan, minsan. Hallelujah. Brother Bon Tamparong. Hallelujah. Kaya, purihin ang Panginoon. Nawa, ang pagpapala ng Panginoon ay ating matamo. Tingnan natin. Hallelujah. Ang unity ng faith. Abutin natin yan. Magsidalingan tayo. Magtulungan tayo. Kung dapat tayo magtulungan. Kung anong kaya natin itulong sa ating kapwa, sa ating brother, sa ating sister, gawin natin. Kung kailan niya ang payo, dahil siya nanghihina, payuhan natin. Kung kailan niya ang mga kakulangan sa financial, kung meron ka, tulungan mo siya. Hallelujah. Kung siya parang nararapa na, naroon na, nadapa, ibangon mo siya. Amen. Lahat ng ating mga kaya, bilang part of the body of Christ, gawin natin. Para lalo pa tayo magkakaroon ng isa na layunin sa paglingkod sa Panginoon. Isang pag-ibig mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga natin, Panginoon, ang love, ang capstone. Amen? Love is the capstone. Hallelujah. Kung banampalataya lang, kulang. Paabutin mo hanggang sa love. Temperance, patience, holiness, brotherly kindness, at tintayin mo ang capstone. Kung nariyan sa iyo yan, purihin ang Diyos. Ikaw ay perfect man, perfect woman of God. God bless us all. Tayo po'y manalangin. Mamait muna tayo ng awit. Na-awit po muna tayo mag-awit ng isang nagsabing Hallelujah. Yung chorus kanina sa dancing